that sometimes God will prune, God will reject, to redirect, and to correct. Think about this. Ang pruning is an awesome opportunity for you to correct your thinking. Baka kaya tinanggal ng Lord kasi mali yung ating pananaw dito. Tanungin din natin sarili natin. Tinanggal kaya ng Lord kasi nagmadali ako? Sa totoo lang, hindi ko naman napanalangin talaga yung relasyon na to eh. Ang alam ko lang, nun masaya kami, mahal ko, kala ko will na ng Lord. Naging desperado ba ako sa attention niya? Na-pressure lang ba ako? Kasi talaga tayong minsan mga Kristiyano, mahirap makadiscern kapag gustong-gusto mo. Minsan sabihin niya sa akin, Pastor, pag-pray mo naman na magka-God's best na ako. Wala ba nanliligaw? Meron na pampo, kaso hindi ko type. O, di ba? Parang rinig na rinig mo kagad si Lord, hindi siya. Sinabi ng Lord, hindi siya. Si Lord, ang linaw, sinabi, hindi siya. Klarong-klaro, Pastor, ang linaw. Hindi mo pa pinag-prayan, narinig mo na kagad. Pero pag gustong-gusto mo, nabibingi ka. Kahit alam mong hindi Christian, kahit alam mo na walang trabaho, praise God. Amen. Kahit alam mo na hindi responsable, hindi magalang sa magulang, Pastor, magbabago yan. Dadali natin sa church, papakiringgan ko yung mga preaching mo, yung mga YouTube, Spotify. Araw-araw yan, mayat-mayat, pakinggan mo yan. Para mabago ka. Sabi naman ng Lord, ikaw din, magbago ka. Kasi minsan, pag gustong-gusto mo, nabibingi talaga tayo minsan. Sabi nila, love is blind. Minsan, love is deaf. Pag kinilig, ayaw makinig. Pakilagay nga po sa chat, pag kinilig, tag nyo, pag kinikilig, ayaw makinig. Ang sakit, Pastor. Broken heart po ako. 5 year po yung aming relationship. Talaga, sakit, Pastor. Prenun ng Lord. Talaga, hindi lang prenun. Talagang sinunog. Tinanggal, tas sinunog talaga. Pero alam nyo, minsan, talagang minsan, alam nyo, ang bait din ng Lord. Kasi minsan, iaalaw talaga ng Lord na ma-broken heart ka. Para ma-realize mo, binabaan mo kasi masyado standard mo eh. Kasi type na type mo nga kasi. Dati may mga 7 categories ka pa. Ito yung mga lalaking gustong-gusto ko talaga. God-fearing. Dumating, gustong-gusto mo. Kahit wala sa mga standards mo. Kahit wala nga yung God-fearing. Huwag kang mag-alala, Pastor, papakilala ko si Lord para matakot yan. Pino-force natin yung fruit. Pino-force natin. Naalala nyo si Ishmael tsaka si Isaac? Parehong bunga. Yung isa, finorce. Yung isa, inantay. Si Ishmael, pinersa, nagdulot ng gera. Si Isaac, inantay, nagdulot ng kaligayahan. Because Isaac means joy. Is it possible na kaya walang joy kasi hindi tayo marunong mag-antay? Minsan iyaalaw ng Lord. Kasi hindi lahat ng trabaho naghahatid sa katagumpayan, hindi lahat ng relationship nag-work, hindi lahat ng desire makakabuti sa iyo. So when God closed the door, greater things are on the way. When God closed the door, there is more. Naalala niyo si Gideon? 32,000 soldiers, kinat. Ilan na lang? 300. Naalala niyo si Job? Meron siyang health, meron siyang wealth. He had everything in his life. In almost 1 week, tinanggal ng ating Panginoon. Pero ang nakakahanga kay Job, mga kapatid, despite the immense loss and suffering, tinanggal ang health and wealth. Ang sabi ng scripture, nung nawala na sa kanya ang lahat, he fell on the ground and worshiped the Lord. Kasi alam niya kung inalaw ng Lord na mawala to, una, kaya niyang ibalik. Pangalawa, may plano ang Panginoon. Kaya sabi niya sa Job 1:21, hubad ako, naked I came from the mother's womb, and naked shall I return there. Read this with me. The Lord gave, and the Lord has taken away. Pruning. Blessed be the name of the Lord. Palapakan natin ang Lord.